Hi, Lovies! So, ito yung video na hindi ko inisip na gagawin ko. Hindi lang to for the content, para lang to sa mga concern and nagtatanong dun sa post ko since hindi ko kayo ma-replyan isa-isa. As much as possible, syempre, ayokong umiyak dito sa video na to. Bali, opo, na-scam po kami. Bali, investment scam po ito na naka-under kami sa mga admin. Then, meron po silang handler na nag-i-invest po kami ng pera. Yung middleman or admin ay malapit na kakilala kaya nagtiwala po kami. Kasama ko ay napasok namin na pera sa kanya ay almost 500,000. At ang masakit doon, kakasali lang namin doon sa GC nila 2 weeks ago. Justice na lang po yung hinahabol namin ngayon. Mga kada, kasama na nga natin ngayon ang online seller na si Vanessa Gomez. Good morning, Vanessa. At kasama pa rin natin si Attorney Agnes Abalos Ang to give us some legal perspective on what's going on here. Umpisahan muna natin sa kwento ni Vanessa. Vanessa, you got scammed out of 200,000 pesos. Yes. Ang kapatid mo, 153,000 pesos. At yung kaibigan mo naman ay 147,000 pesos. So, if we total this all, higit kumulang kalahating milyon ang na-scam sa inyo. Paano ba ito nagsimula? Bali, ang modus po nung scam na to, investment, is maglalagay po kayo ng pera wherein magpe-pay in po yung tawag nila. Then magpe-pay out po kayo, magbibigay po sila ng specific date. For example po, after 2 weeks, yung 1,000 nyo magiging 5,000. Parang ganun po siya. Okay. Sino ang nag-approach sa'yo with this kind of offer? Bali, malapit po siya nakakilala at taga-kabarangay din po. Kaya, Kakilala mo? yes po. Personally? Yung admin nga po na parang na-scam, bali kasama rin po namin siya na-scam. So ang nag-alok sa'yo ay isang taong supposedly nagtatrabaho under somebody else. Yes. Tama? Yung handler nga. Okay. So, para malinaw sa mga kada natin, pwede ba natin pag-usapan yung hierarchy? So, ito si Vanessa. Yes. Kinausap ni Vanessa ang isang admin. Yes, ma'am. Naka-under kami dun Si sa admin ang nag-offer sa'yo ng investment opportunity na to. At sinabi sa'yo na ang offer na, pag binigyan mo ko 1,000, after 2 weeks, babalik sa'yo to na 5,000 Yes, pesos ma'am. na. Correct. So, yung offer nang galing kay admin. Yes, ma'am. Bali, may group chat po kami na nakasalid. Bali, naglalagay po sila ng tawag nila, latag. Bali, nandun po yung mga, parang, yung mga, nila, pay in, pay out. So, pay-in meaning your investment. Yes, ma'am. Okay, the payout, dapat meron ng Return, interest. yes, Oo, Right. after a couple of weeks. Tapos, sino naman si handler? Yun po yung pinaka-head. Siya yung pinaka-head. Yes, ma'am. Na kilala po namin. Kilala mo rin yung... Yun po yung Siya yung pakilala pinaka-boss, nila. Yes, in ma'am. other words. Pero never mo siya nakilala. Na-meet ko po siya once nung bibigay po ako ng 50,000 in cash. Kaya po, Did you give it ganun to ako. her? Yes, ma'am, personally. Personally? Kaya po, ganun ako, parang hindi nag-doubt kasi, nakita na. Nagpapakita ng yes, mukha. ma'am, nagpapakita ng mukha, So pangalan, that's part of the... even ID. Ikaw ba mahilig ka talaga mag-invest? No. Personally. Your online seller. So usually ginagawa mo lang, binabalik mo lang talaga yung Yes, mga ma'am. tubo ng Kinita ng po. negosyo mo dun sa business mo rin, pampalago. Bakit this particular time nagbakasakali ka? Dahil nga po sa kagustuhan ko na Bumilis-bilis. Yes, ma'am, yung pera, kaya ganun ako nainganyo. Dahil nga, na-try ko po siya ng once na may bumalik sa akin. 50, naging siyang 77. 27 in just 2 weeks. Kaya nagulat po ako ganun kabilis yung And then after that, tsaka mo na binigay yung malalaki pong yung 200,000. amount. Yes, ma'am. Tapos nadawit pa yung ikaw rin nag-offer dun sa kapatid at kaibigan mo. Actually po, 1 year and 3 months na siya nagra-run na alam namin. Pero hindi kami nag-invest kasi nga parang too good to be true talaga. Pero dahil po na-try ko siya, parang nasubukan ko na inganyo kami. Oh, kaya sumunod na rin yung Yes. kapatid mo at kaibigan. So, paano mo nalaman na this is the end? Hindi na talaga
magbabalik pa ng pera itong taong binigyan ko ng investment. At first, ma'am, hindi pa siya, parang hindi pa kami naniniwala. Parang panaginip lang yung nangyari na, since na-try ko nga, nagkaroon ako ng 27,000 in just 2 weeks, parang hindi totoo yung sinabi nila na nasa barangay siya, na na-scam siya. But, na-confirm po namin nung nag-leave na siya sa mga group chat, hindi na siya nakiko-operate sa amin. Hindi na niya kami kinausap. Okay, we need to back up a little bit. Yes. Yung handler mismo, itong nagpapatakbo ng scam na ito, siya mismo sinabi niya Na na-scam daw din po siya. So, Maliit na halaga ito lang. yung kwentong ibinahagi niya sa inyong lahat na nag-invest Yes, sa ma'am. kanya. Pumunta po siya sa barangay. Okay, actually. and what did she say? Na-scam nga daw po siya ng 3 million. Wherein, isang barangay pa lang po, nakapasok na ng more than 30 million. So, parang malabo po siya. Kaya nag-expect po kami na mababalik sa amin kahit half lang nung puhunan namin. Right. Pero wala talaga. Wala talaga. Okay. So, pinangunahan na niya. Ay, ako nga rin na-scam din ako ng 3 million. Yes, so, ma'am. kaya Sabi po nahihirapan nung- akong ibalik yung mga Yes, pera ma'am. nyo. Sabi po ng mga admin, pagtulong-tulungan na lang daw nila, tutulungan siya since kumita din sila sa kanya. Pero mukhang scam nga po. Parang scheme talaga niya. Kasi umalis na lang po siya bigla. Tumakas, parang gano'n. Wala na siya sa inupahan niyang bahay. Wala na siya dun sa bahay niya. Hindi na rin siya sumasagot dun sa mga admin niya. Opo. Nag-deactivate na rin po ng mga accounts. Okay. At lahat ng ito ay naganap sa loob ng ganong katagal na panahon Actually, ma'am, yung first pay-in ko, June, of this year. yes, ma'am. After 3 months, hindi pa rin po ako nagpe-payout. So, nag-payout lang po ako nung nag-pay-in ako ng August. After 2 weeks, August 17, yun po yung na-try ko na 27,000. Okay. Then, nag-pay-in na po kami na nag-pay-in since malalaki na po yung turnings, 50 turned to 400,000 up until September 5 nga po. Right. Sabi nila, na-scam daw po siya. Hindi niya na mababalik yung... So, magkano total ang nawala sa'yo? 500,000 nga between you, your And- friend, and yes, your ma'am. Half, sister. So, ano nang mga hakbang ginagawa ninyo? Bali, nung galing po kami dun sa barangay nung September 5, yung pinaka ginawa lang po namin ay pinag-fill up lang po kami ng incident report sa police station. Pero personally po, hindi na kami nag-file ng case ng mga kapatid ko since matagal-tagal po ata yung action. Pero yung mga admins po, yung iba, siguro po nag-take sila ng legal action. Attorney, what kind of legal remedies can people like Vanessa acquire para sa mga ganitong klaseng kaso? Kasi, no, to be honest, parang nagmumuka, criminal na naman yan, ang tinatawag nating estafa. Ngayon, usually, ang scams, iba't iba naman yan eh. Marami nga, there's several cases that I know of. Sasabihin nila, 15%, 20% yung return per month. Tapos several months, bibigay nila yan. Tapos bigla na sila mawawala, parang wala. Yes. No? Sasabihin nila mga excuses na kesyo hindi rin-release ng bank. Ganon. But any cause of delay. No? Ganon sila. Ganon yung mga scammer. So, ang una-una dyan na pwede mong gawin, criminal. Kasi they wanted to get something from you, which is, in this case, your money. Na-damage ka na. Na wala nga pera mo. And they did it through fraudulent means. Pinaniwala ka nila na ganito mangyayari sa pera mo. And 100% or there's some kind of assurance na mababalik at mamabalik ang pera mo. So regardless of the handler, no, yung pinaka-boss na sinasabi mo na siya rin the scam, it does not matter. Because she herself, o kung sino man tong handler na to, siya ang nagsabi sa'yo na ibabalik nga niya pera mo. Siya yung gumawa ng representations na yon. So, lumalabas, estafa, among others, diba? Tapos again, like what I said earlier, lumalabas, there would also be damages. Yung tinatawag nating actual, yung talagang in-invest mo. Tapos, are there times ba na hindi ka makatulog dahil sa nangyari sa'yo? Yes, ma'am. Nangyari Ayun, po yun. moral damages pa. Pwede mong isama yon. Pero, depende yan sa'yo kung gusto mo i-pursue nga yung complaint. Kasi, as far as you're telling me, itong si mga admin, Yes, ma'am. they're filing the case in your behalf or in their own interests, ganun ba? Kasama na rin po kami. Kasama na kayo? Yes, So, para siyang class action suit, ganon? Parang ganun? Kasi Kaya po sabi nila parang large-scale staff talaga siya kasi sobrang dami namin. Yung nasa barangay pa lang po kami, more than 300 persons na kami nagko-complain. Iba pa po yung mga ibang lugar.
Kasi Oo, since correct. na-vlog ko nga po siya, for Yes. awareness nga sana. Ang daming- Ang dami po nag-comments, pero pinili ko na lang po na hindi na sila replyan. Pero na-realize ko po na marami talaga at talamak talaga yung scam na nangyayari ngayon. Pero anong klaseng pruweba ang kailangan nila, attorney, for such a case to be successful, di ba? Kasi katulad niyan, kailangan ba mayroong mga kasulatan na may tumanggap ng pera? Kailangan ba siya mismo ang pumirma? Si handler, si big boss? As much as possible po, no? Parang, that would be better kung may kasulatan talaga sila. Yes. Pero more likely than not, yung mga ganyan transactions, wala, no? Mga Wala. screenshots lang po ng bank transfer, Oo. GCash reference number. Is that enough, attorney? You can argue. No? Oo. Parang based on that, parang alangan naman bigyan mo lang siya ng pera ng walang rason. There's always a reason for it. So you can always argue that. I'm not saying it's a 100% certainty. Yes. But you can still use it. So lahat ng mga pwede mong lahat ng conversations nyo, be it the handler or the admin, you take it down, you put it down. Like lahat, as specific as possible. Screenshot nyo agad. Yes, ma'am. Lahat ng mga transactions nyo, kahit walang kasulatan, okay lang. Basta ma-approve pa rin one way or another. In reality, attorney, Yes. how often do cases like this prosper? Kasi si Vanessa, from what I know, medyo nawawalan siya ng gana rin to pursue the case kasi alam niyang Medyo mahal. we know the wheels of justice in this country, medyo mabagal. Tapos meron pang, there's also a possibility na baka may magic na mangyari or some behind the scenes things. So, ganong ka-prosperous ba ang mga estafa cases? To be honest, like right now, I can't give an actual probability or statistical data, no? Pero kasi, so as long as you can prove that there was deceit and there was damage to you, I would personal opinion, na I think it would prosper. Which in this case, parang it seems like it meets the elements of estafa among others. Pero yun nga, yung mga sinasabi ko sa mga kliyente ko, in cases like this, to prevent it, I'm not saying that all kinds of schemes are scams na Yes, ganito. Kasi parang taas ng interest rate, ang taas ng ganyan, bilis ng return, nakakainganyo. Pero at least one thing to safeguard yourself, no? If you really want to invest again, I'm not saying that you should or shouldn't, no? It's to always ask for post-dated checks. Why? This is, people don't know this, no? Yes. Pero when you issue a check Okay. and a check bounces, that's criminal already. Tapos ng boxing, yun na yun. Yun na yung kaso. Yes, the mere fact kasi, the difference po ng estafa and BP22, estafa kasi, you have to prove a lot of things. Yun po yung sinasabi niya na parang kesyo nga, may deceit, kailangan mong i-prove yun one by one. Conversations. Ang bouncing checks, so as long as tumalbog ang cheque, regardless of intent, kahit sabihin mo na parang hindi ko naman sinasadyang Nakalimutan kong pondohan. Yes, it's never an excuse. Okay. It's already criminal. Criminal na. Pwedeng kulong yan. Ayun, ang magandang matandaan ng ating mga kada. Kung gagawa po kayo ng ganitong klaseng mga investment, humingi kayo ng Post-dated post-dated checks in return. Para sa oras na hindi nila ma-fulfill or mag-bounce itong checking ibinigay nila, meron na agad kayong kaso. May laban na agad-agad. So, paano to naka-apekto sa'yo, Vanessa? Alam naman natin na it's so hard to make a living na nga Yes. sa mga panahon Ayan, ito, di ba? Tapos mawawalan ka pa ng 200,000. How did it affect your business? How did it affect your life? Actually, ma'am, more than 3 weeks kaming parang hindi siya nagsisink in talaga. Pero ang inisip na lang po namin, kaysa pa-apekto kami dun sa nangyari, inano na lang po namin siya as life lesson. Para po mas maging wise na lang kami sa mga susunod pa namin decision in life. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!